Magandang araw sa ating lahat. Ako pala si Glenda Simeone. Ako ay isang Pilipina, may bahay, may anak akong isa. Ang aking anak ay wala sa amin. At ako ay isang Christian, born again Christian. At nandito ako ngayon sa bansang malamig, Norway, kung sino may alam. At ako ay isang may sakit na tinatawag natin na may brain tumor ako. At ang tumor ko ay isang aggressive na tinatawag natin na glioblastoma. At ito ay bumabalik ng bumabalik. At ngayon nandito ako sa ganitong sitwasyon na ang doktor ay hindi na inayawan na ako ng doktor. At ngayon nandito na ako sa sitwasyon ngayon na nag-aantay na lang ng katapusan ng buhay ko. Pero sa tulong ng Panginoon, nandito ako, masayang nag-aantay sa katapusan niya. While ako ay nag-aantay, ako ay masasayang nag-serve sa Kanya. Hindi naman natin dapat yun kinatakutan ang kamatayan kasi destined naman tayo na mamamatay. Huwag niyong kalimutan ang Panginoon. Habang may lakas pa kayo, kayo ay magsiserve sa Kanya. God love is very great. Kaya ako, habang mahininga pa ako, kakapit ako sa Panginoon. At yun talaga ang aking promise sa Kanya hanggang ako ay lalagutan ng hininga. Hindi ako bibitaw sa Kanya. Kung sino man sa inyo na nandito sa kagaya sa aking na malalapit ng malalagutan ng hininga, kapit kayo sa Panginoon. At saka kung sino man ang nakikinig sa akin ngayon, tanggapin mo si Panginoong Hesus. Huwag mong sayangin ang panahon mo habang ikaw ay may lakas pa, habang ikaw may buhay. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa mga bagay na walang kabuluhan, mga bagay na hindi ikinalulugod ng Panginoon. Kagalakan ng galing sa Diyos kasi the joy of the Lord is my strength. Yung puso ko nagagalak palagi, lalo na pag ako ay nagbabasa ng Kanyang salita. Nandun yung hugot, ang hugot ko sa salita ng Panginoon ay laging source ng strength yun. At ang joy nandun sa pagbabasa ng Kanyang salita. Lagi umaga pa lang, doon ako nagsusok na ako sa Word of God. At saka pa lang nag-reflect na ako sa buhay. Every morning, Lord, yun na pala ang Lord. Every morning, Lord, itong lakas, itong hininga, galing sa iyo to, Lord. Yun na ang reason kaya ako masaya. Wala na akong hihilingin pa, Lord, kundi ikaw lamang. Yung presensya mo, Lord, wala nang iba, Lord. Wala nang ibang hihilingin, Lord. At saka lalo na pag Sunday, yung mga pagpupuri, pagsasamba, wala namang iba talagang Panginoon sa buhay natin. At saka bless ako pag na-thank ko lang na ang Panginoon, napaka-bless ko, Lord, na ikaw ang Almighty Creator. Ikaw ang nag-save sa akin na hindi ako karapat-dapat kasi ako ay makasalanan. Hindi ako karapat-dapat na iyong i-save. Binigay mo ang buhay sa akin para lang ako ay ma-save.
para lang ako ay iyong iligtas. Hindi ako karapat-dapat, Lord, sa iyong buhay. Hindi ako karapat-dapat, Lord Jesus Christ, na iyong kaawaan. Kaya yun ang dahilan kaya ako ay masaya. Sabi naman ng Panginoon, yung unang narinig ko sa doktor na wala na kami magagawa sa iyo kasi wait ka na lang sa iyong katapusan. Ang sabi ng narinig ko na dinig na sabi na wala namang dapat ikalungkot. Sabi, amen. Salamat sa kanya. At Sister Glenda, yung nakikita po kayo po ay napakalaking kalakasan sa church. Ang inyo pong pagpunta sa church, kahit nakikita po namin na nahihirapan kayong humakbang sa kahit sa maliit na hakbang man lang, kahit yung pagtaas nyo po ng inyong kamay, yung pag-attend nyo pa rin ng Bible study at lahat ng mga meetings po natin. Kasi kagalakan ko, amen. parang kulang ang araw, kulang ang pag nalaman ko may doon, gusto ko talaga. Sobrang madami pong nabibless sa buhay niyo. Marami po kami nabibless sa buhay niyo. At tunay ang buhay niyo po ay isang patotoo na Diyos ang buhay na pinaglilingkuran niyo po. Amen. Kaya maraming salamat po. It's our pleasure to serve God until the last breath. Serving the Lord. Ito po yung parang parang in spite and despite. Ito yung message po ng buhay niyo talagang ang pinaparating po ng buhay nyo ay wala na mas sasaya o mas hahalaga kundi yung magamit ang buhay natin para sa Panginoon. Ko ay nagpapasalamat sa aking kapatiran sa GIL Rumireke. Salamat sa kanila na sila ay may pusong nananalangin sa akin na sana na ako ay pagbigyan ng Panginoon na at ako ay nananalig sa Kanya na bubuhayin pa ako ng marami pang taon. Siya ay may pusong nagmamahal sa akin. Siya ay aking pananaligan at siya ay may pusong tapat na siya ay faithful God. And He is a miracle God. Hanggang ngayon may lakas pa ako. He has been very kind to me all these years. That's it, Ate. So nice, always very nice she and her family. So it's my turn to pay back. That's why never give up. I love you, sweetheart. Always love you. Oh, I know that. Huh? Oh, yeah. Deeper in love with you, Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. How I long to be deeper in love. How I long to be deeper in love. Sister Glenda and Brother Nino, the promise of the Lord is in Isaiah 41 verse 10. It says, I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So fear can overtake us, but God is all-powerful and will offer us all the strengths we need. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Ang lahat ng kapulihan! Amen!